Time check, 8:18 ng umaga. Tuesday ngayon, biyahe kami ni OBR ng Baler sa may Hacienda Amelia. Mag-staycation kami doon. Sa resort siya, meron siyang pool na natural spring water. Kaya makakapag-reconnect tayo sa nature. Huling Baler namin, medyo matagal na. Si Honda Beat pa dala namin ng sobrang tagal na, ilang taon na yun. Ngayon lang ulit kami babalik doon. Yung layo niya from Angeles, Pampanga is around 200 kilometers. Tapos marami tayong madadaanan doon na bankingan. Kaya masaya doon mag-ride. Let's go, Baler Ride 2025. Mapapansin nyo, puro long ride yung biyahe namin ni OBR ngayon, tsaka yung mga vlogs ko. Bira ako mag DIY ngayon kasi sinusulit namin ni OBR yung summer. Although tag-ulan na daw ngayon, ng mga nakaraan medyo nag-uulan na, pero maganda pa rin naman ang panahon. Tingnan mo lang sa weather forecast. Yun nga, sinusulit namin para ma-enjoy namin bago magtag-ulan. Mapuntahan na namin yung mga gusto namin puntahan. Dito kami dadaan sa may gilid ng SM, ang exit namin sa Mabalacat exit. Dapat daw kami dadaan sa kabila kaso mahahaba yung stoplight. Tinamad ako. Hanap na lang kami ng gas station doon kasi 3 bars na lang sa ADB. Papagasting kami mamaya. Medyo marami na pala nagagawa dito. Saan kaya itong nagawa na dito? Doon yung istasyon yan sa may dulo. Ganito pa lang. Yan. Ayun yung MacArthur Highway. Yan yung Mabalacat exit. Diretso tayo dito. Tapos liko papunta ng Concepcion. Liko na kami din tapos pagas. May 95 octane. Thank you. Ito yung boundary ng Pampanga at Tarlac. Wala akong masyadong ngayong i-update. Actually wala. Kasi yung last vlog ko, nung nagbulinaw kami ni OBR, nag-update ako doon ng mga recently na in-install ko kay ADB. So okay na yon. Siguro ngayon mag-road strategies tayo. Overtake muna tayo. Signal, shoulder check. Overtake. Pwede kayong bumusina pero tumitingin sa side mirror. Kita niya tayo. Usually kapag kakotse, inaba't ikaw bumubusina ako. Busina palagi kapag may possible hazard. Situational awareness, yung awareness mo sa paligid mo nung posibleng gawin ng mga ibang sasakyan. Kailangan ina-anticipate mo. Yun yung defensive riding. Tingin lagi side mirror para alam mo yung nasa paligid mo meron pa sa likod. Sumignal na ako ng pakanan. Umesto na ako dito. Tatawid sila. Paunahin na natin. Pasok sa San Francisco. Last time sa Bungabon, dito na kami dumaan. Kaya ganito na masisigip ang daan. 30 to 40 kph lang. Kasi maraming posibleng road hazards. Yung mga tao na pwedeng tumawid, mga sasakyan na pwedeng lumabas bigla, mga aso. Kaya depende yung speed mo sa lugar na dinadaanan mo. Tapos dito tayo pwesto sa lane positioning para kita natin yung harapan. May chance tayong mag-overtake kung sakali. Pag walang kasalubong, ayan. Kasi pag nandito ka, hindi mo kita yung harap kung meron, di ba? Yun ang maganda sa motor versatile yung pwesto mo. Hindi ka kaya pag kotse, no? Ito na yung palengke ng Concepcion. Parang ito lang yung madadaanan namin na traffic sa ride namin. Or depende kung mayroong bang traffic ng mga lugar doon na iba. Sa Lapas kasi kami dadaan sa may Pasilex. Balak namin ay exit ng San Juan tapos yun, diretso. Bawal pa kasing magdiretso ng Cabanatuan sa Silex. Pagka ganitong mga traffic, syempre, tingin-tingin lagi, pakiramdam, pag liliko ka, signal, tapos saka lumiko. Pag basta ka big. Pero kung singit-singit ganyan, lingon-lingon ka para at least alam ng likod mo kung anong gagawin mo. Pero mas maganda pa rin kasi signal ka, diba? Naliliko na tayo dito sa may Jollibee. Dapat lagi kang may exit na path. Bawa ganyan. So, likod ko, malaking sakyan. Pwede akong gumanon kung dire-diretso siya. Hindi ako mababundol sa likod. Salamat po. Ligo na tayo dito, kanan. Tapos dire-diretso. Lingon muna. Yield, clear. Yield ka lagi pag papasok ka ng highway or kanto. Kasi right of way nila yon. Tatansya mo naman yan kung aabot o hindi. Kung alanganin, wag mo ipilit. Dito mag lane positioning tayo. Dito ako sa banda dito. Para kung meron sa likod ko, pwede akong tumakas papunta dito. Hindi naman kasi didikit yung mga kasalubong sasakyan dito sa may 4 wheels na to. Yung sasalubungay siya ng dikit. Kaya pwede ka pa rin gumilid. Kung baway nasa likod mo, pansin mo hindi nakapreno. Kaya importante na tumitingin ka palagi sa side mirror mo para alam mo yung galaw ng nasa likod mo. So may signal siya liliko. Dito lang tayo. Para pagliko niya ng konti, diretso. Check muna kanto. Kaliwa ang unang i-check kasi yan ang pinakamalapit. Tapos kanan. Sobrang traffic naman, pwede naman sumingit basta dahan-dahan lang. Tapos paramdaman mo yung mga sasakyan. Anticipate mo na anytime pwede silang kumabig. Mga tricycle, ganyan. Pwede silang kumabig. Kaya nakaalalay ka sa preno or nakakover ka sa brakes mo. Dahan-dahan lang din. Huwag mo masyadong raratratin kasi pag biglang lumiko yan, di ka makapreno kagad. Kaya yung motor, pinapakaramdaman ko kung papasok ba siya. Pag ganyan pala, hindi ko tinatapatan. Kaganitong moving naman. Kasi pag may iniwasan siya na lubak,
tatamaan ka, di ba? Kaya dito ka lang, safe following distance, tapos lane positioning, dito lang papwesto. Tapos kung may chance, overtake ako. Pag clear yung harapan, tingin pa rin side mirror kung meron nasa likod. May nasenyas na tricycle, tapos naka-signal. Liligaw daw siya sa kaliwa. O dito tayo, lingon muna bago kumabig, signal. Yan, tapos rekta. Balik sa lane. Pwesto tayo, nakita natin yung harapan. Medyo maraming sakyan. Ito, pwede naman tayo dito sa kabila. Pero as much possible, mas okay kung sa kaliwa tayo overtake para mas safe. Kung dyan man, bubusina kayo. Signal, shoulder check, overtake. Pause. Balik sa line. Pagkita mo na sa side mirror yung overtakean mo, pwede ka nang bumalik sa linya. Pag kurbadang ganyan, hindi ka mag-overtake, di mo kita harap. Blind curve, kumbaga. Ito, dapat ang ginawa nila dito, solid yellow line. Para alam nila na hindi pwede mag-overtake. Makaka-overtake na tayo kay kuya. Yun, ganun lang. Pwesto ko dito pag, yan, dito lang ako. Kita ko kung may lalabas dito, tapos kita ko ng mga sakyan, bawa may truck sa harap nila. Konting silip nila, kita na nila agad ako. Kasi pag dito ka pumwesto, pag sumilip sila, hindi ka masyado makakita agad eh. Pedestrian, minor, tricycle, overtake tayo, shoulder check, signal. Kita na, balik sa linya. Ito na, palabas na. Dito tayo sa may kaliwa. Ay, check pala namin dito kung open na dito sa kainan. Sila Tita Eva. Mag-brunch na muna kami ni OBR. Open na sila Tita Eva dito. Sa Amelia's Grill and Restaurant. Try pa namin yung kay OBR na fish fillet. Tapos drinks. Ayan na yung fish fillet ni OBR with gravy. Yung drinks namin, lemon iced tea. Sobrang sarap. Best sisig in Tarlac. Take out din pala kami ng pansit tsaka ng ano yung sabi? Shanghai. Yan ang dinner namin. Biyahe na kami. Sarap. Solid talaga dito. Kain kayo dito pagka dito biyahe nyo. Sulit yung pagkain. Loob na oh. Sarap na ng biyahe namin ito. Ang daan namin Silex. Tapos ang exit namin ay San Juan. Doon ako mag-setup ng maps. May daan kasi sa kabila. Kaso marami kang madadaanan na traffic. Tsaka hindi ganun kagandahan yung kalsada. Medyo may mga potholes. Dito kasi smooth yung daan. Ito na yung entrance ng Silex. Signal na tayo, shoulder check, lipat lane. Pwede pa dito ang lower displacement kasi walang toll gate dito. Tricycle, may mga dumadaan dito ng tricycle. Merge tayo, syempre tingin. Naman sakyan. Tingin side mirror, wala naman. Tingin ulit, clear. Merge. Oh, ganda oh. Ayan. Ngayon ulit kita makakadaan ni OBR dito. Medyo matagal na din. Cruising lang tayo dito. Mga 80 to 100 yan. Dito lang tayo sa may rightmost lane. Ay, may humps pala dito. Parang lumit na yung humps no sa kabila. Konti na lang, parang inayos nila. Naging mas smooth na. Dati mas malakas yung talbog dun eh. Hindi rin siya ganong kalakasan yung hangin dito. Pero depende sa panahon eh. Minsan malakas talaga yung hangin dito. Pero ngayon, sakto lang. Hindi naman yung parang natatangay ka ng hangin. Reduce speed now. Ito yung isang entry dito. Ayan o. Pero walang ko sarado yan eh. Kaya dagdiretso kami. Ginagawa yan nung nakaraan na dumaan kami. Open gawa na siguro pag may mga sakyan sa likod na mabilis, gilid lang tayo para mas maluwag yung overtake nila. Sa ibabaw ng tulay, hindi rin ganong malakas ang hangin, sakto lang. Kaya ganito, akala mo bagal ng takbo mo kasi yung luwag ng kalsada. Pero pag sa maliit na kalsada mo yan, takbo mo ganyan, nakakalula, sobrang bilis, nakakatakot. Pag maluluwag kalsada, parang ang bagal. Ayan na, may motor NMAX. Pwede dito ang mga lower displacement. Gamitin na ADB sa kahit high speed, stable na stable. Na ako nakaramdaman na wobble. Planted na planted sa kalsada. Kapag ako nakikita ang tricycle mamaya baka may makasalubong tayong tricycle. Ayan na, tricycle. Yan sabi sa inyo, pwede dito Tapos na ADB, uphill, 111. Baka gawa ng truck na babasag niya yung hangin. Aliaga exit na pala, pero diretso pa tayo sa may San Juan exit tayo. Aliaga exit, diretso pa tayo San Juan. Wala na yata yung off-road. Ito yung kabilang side ang ginagawa kasi nung nakaraan yung off-road na part dyan. Sabihin tapos na to, ginagawa na yon. Dito ay salubungan, sarado tong kabilang side na asfalto. Ito yung yata yung off-road dati na daan. Dito yung entry nung kabila may mga nakalagay naman harang, hindi rin kayo malilito. San Juan exit is 2 kilometers. Slipstream, change lane. Ayan na, exit na tayo. 500 meters, slow down na tayo.
Hindi pa tapos yung dulo, yung pinaka-exit niya mismo, hindi pa tapos. Ganito lang, San Juan. Tapos tigil kami doon, magmamaps kami ni OBR. No entry, road closed due to ongoing road work. Yan, diretso pa yan, 4 kilometers sa Cabanatuan exit. Sarap dyan kapag ka-open na ano, smalwa ng biyahe. Yan, okay na, nakapag-set up na ako ng maps, 121 kilometers. Ayun yung Silex. Kung may lobas, tapos kumaliwa kami dito, naka 80 kilometers na kami ni OBR kasi parang 200 nung una kong chinek. Chill ride na lang ulit, masigip ang kalsada. Dito mukhang may traffic ng konti, merong kulay orange. Moving yan pag orange, pag red yung ano, hindi nagalaw masyado. Ayun yung kalsada dati na ginagawa, putik yan ang dumaan ako dyan dati nung bumili ako nung TSMP 5. Dito yan sa may Cabanatuan, dito ako dumaan nun, sobrang putik, ginagawa kalsada. Ngayon tapos na, di traffic nga lang kasi intersection to. Liligo kami dito sa kaliwa. Layo-layo pa ang biyahe natin. Ang luwag ng kalsada oh. Dito lang tayo po pwesto. Kung merong sobrang bilis sa likod, tatabi ako. Siyempre, 80 to 100 na pacing. Ito na yung original Route B. Ito yun, hindi mo na nakaalat oh. Yung merong LTO, wala namang mabilis sa likod, dito lang tayo. Ito na yung Arco. Ito yung exit ng Silex kapag ka nagawa na. Yan. Yan yung Cabanatuan exit. Hindi pa tapos. Yan oh. Silex yan. Dito tayo sa kaliwa. Cabanatuan, Talavera, Nueva Ecija. Diligo na tayo dito sa kanan. May nakalagay naman, Baler, Aurora. Lane positioning, pagka ganyan, dito ako pupwesto. Para madali ako makikita ng mga sasakyan na mga gusto mag-overtake. Yan ba, yung kotse. Kita niya ako dito. Kaganyan naman na wala namang kasalubong na gusto mag-overtake. Dito. Ayan, may bus. Liliko ka ng konti dito. Tingin sa blind spot, side mirror. Bira akong pumwesa sa gitna. Actually, iniiwasan ko yung gitna kasi may mga dumi-dumi dyan. Kasi yung gulong ng mga four wheels nasa dalawang gilid. Kapag sa gitna, minsan may mga gabok. Kaya merong sakyan. Dito ako sa gilid. Para lang din may malayo-layo yung gap namin pag nagsalubungan na kami. Ito, bagong asfalto pa. Daming bagong asfalto kahit yung mga nadaanan namin doon. Ito ay Rizal Pantabangan Road. Yan, nakalagay sa maps. Pupunta na to ng Pantabangan. Road markings din, importante. Double solid. Alam naman natin yan, bawal ka mag-overtake. Usually makikita yan sa mga tulay, sa mga blind curves. Solid white, pwede kang mag-overtake with caution. Paano yan, ganyan, wala naman. Pwede pagka blind curve, wag kang overtake pag walang guhit. Bagong asfalto eh. Ito na yung city ng Rizal. Kung tayo dito, tapos doon. Ayan, may signage din. Pantabangan, Baler, Aurora. Ayan, dito tayo. Kaliwa. Pwede ka rin para dito magbungabon, no? Ayun, pag diretso doon, alternate route to Bungabon. Solid yellow line. Bawal dyan mag-overtake. Kasi nga, blind curve. Kahit naman sa straight, basta may solid yellow kayo nakita or double solid yellow, bawal talaga mag-overtake doon. Bago tayo mag-overtake, syempre, hintayin natin yung broken white lines. Yan. Iba, basta clear, nag-overtake na. Pero, so okay pa rin na sumunod na lang tayo. Para maging habit natin. Pati yung pagsisignal ko, kahit wala namang nasa likod or walang kasalubong, lagi rin ako na signal. Basta mag-overtake ako or mag-change lane ako. Para maging habit mo. Welcome to Pantabangan. Nasa Pantabangan na kami. Magaganda na yung kalsada rito. Walang ko puro banking na dito eh. Diretso pa Baler. Kaya ganun, pagbigyan nyo na lang. Lahat naman tayo ay paminsan-minsan nakaka-overtake tayo ng alangan. Last clear chance. Pwede pa tayo mag-overtake dito. Ito, bawal ka mag-overtake kasi nasa iyo yung side yung solid yellow line. Pag nasa iyo yung broken, dyan, pwede ka mag-overtake dyan. Kasi kita mo yun, nasa iyo yung broken white, pwede ka mag-overtake. Ito, bankingan na to. Maraming ginagawa pa. Bundok na. Ganda. Preno. Look where you want to go. Throttle. Outside, inside lang. Pagka basic cornering. Ganda ng view oh. Saka medyo malamig-lamig na rin ang konti. Simoy ng hangin. Kaya guys, syempre sa city, mainit. Simoy ng hangin. Hop, daan. Ginagawa dito. Yun yung dating daan. Siguro nasira. Nag-iba ng truck. Solid na mga banking dito. Slow. Preno. Look. Press is counter steer. Roll is throttle. Slow look, press roll. Yung mga ikatawan na kasama yan. Mas nakatayo yung motor pero namiligo. Mas hindi mo kailangan ilin yung motor habang yung mga ganyan. Mas hindi mo kailangan ilin yung motor pag nag-body position ka na. Upper body lang kasi parang nahihila niya. Ito na yung parang bayan ng Pantabangan.
Pantabangan, Castañeda, Baler. Ngayon lang ulit kami nakabalik. Napunta rin pala kami dito, no? Nagpantabangan lang kami ni OBR dun sa may Montana del Sol. Ito yung bayan. Ito, puro banking na to, diretso hanggang Baler. Naghanap kami ni OBR ng view deck dito na pwede ka mapakita sa inyong Pantabangan Lake. Lamig na rin dito, mataas na to eh. Nakita na kami ng view deck dito. Ito yung Pantabangan Lake. Pantabangan Lake yan. Hindi lang masyadong makita. Man-made lake yung Pantabangan. 67 kilometers na lang kami na puro banking. Medyo mas matagal-tagal lang konti yung biyahe namin. Alam nyo naman pagka mga twisties, mas matagal talaga yan kaysa sa mga straight na daan. Pero enjoy namin kasi ang sarap dito. Ang lamig ng hangin. Only banking sa Pantabangan. Uphill banking. Sarap dito, no? Halos walang kasabay. Ayan, no? Walang sakyan. Parang nasa Baguio. Ang lamig eh. Next time daw punta kami ni OBR dito. George Point B. Kasama? Puntahan. Ay, merong ano. Ayan, view deck oh. Downhill na tayo. Puro downhill na. Reduce speed. Engine brake lang. Ay, ito. Tarik. Preno konti. Ayan oh. Rangkada na ulit. Sa baba na ulit. Or bumaba na ng konti. Look where you want to go lang. Doon kadadali ng motor. Oh, yan tarik. Reduce speed. Okay. Hindi ka na ng preno. Chill na lang tayo. Tarik. Alanganin pag iniliko mo. Pagka ganito ng mga downhill. Para hindi mag-brake fade. Alternate nyo lang. Ang sobrang tarik. Ito, engine brake lang. Tapos halalay lang ng preno kung biglang sobrang tatarik. Brake. Tapos lean. Uy, ilog. Welcome, Aurora. Ito na yung bridge. We love Maria Aurora. Ito na yung dam dito. Solid oh. Yung kabila dam, yung kabila wala. Bundok, ito dam. Ito pa, meron pang isang dam dito sa kabilang side. Sa kabila niya, bundok din. Yung mga fish pond. Ito puro patag na yata to. O baka may banking pa, hindi ko sigurado. May silipin ko sa maps. Alauna na pala. So siguro sa mga 3 hours mahigit na kami nabiyahe ni OBR. Minus yung kain namin. Mga 1 hour mahigit yun nung kumain kami. Saktong pacing lang. Numaratat lang ako kapag maluluwag yung kalsada. Nagaya dun sa may Silex. Usual pacing is 60 to 80. 80 to 100 pag maluwag. Silex 100 hanggang full throttle. Maluwag naman kasi talaga dun. Ganda ng view. Oh, ganda oh. 40 kilometers na lang. 1 hour siguro na biyahe pa. Sarap magbaler. Na-miss ko yung ganitong sobrang daming twisties. Tas sobrang log ng kalsada. Halos wala kang kasabayan. May enjoy mo yung biyahe. Chill ride na lang kami ni OBR nito. Oh, ganda oh. Suabe. Tight, tight, tight. Parang uulan na. Sakto yung check-in namin ito kasi usually alas 2 ang check-in. 18 kilometers na lang. Doon na kami sa may resort. Ilog, tuyo. Ligo na tayo dito. Hindi tayo diretso. Ayun, Petron. Pagas kami, may Hondo. Dami pa naman, 4 bars pero pagas na kami. XCS 95 octane. Cute oh, nilungkuting. Bye-bye. Yan lang kayo, huwag kayong tatawid. Diretso na kami. Ito, liligo dito. Tapos likod dito.
Ayun. San Luis, Aurora. Straight lang yun da, no? Kaya na, pinapa-shortcut kami doon. Sinundan namin yung main na highway. Baka dito rin ang lusot nun eh. Same lang. Nag-take out na rin kami ng mga makakain doon sa 7-Eleven kanina. Tapos yung take out namin na pansit at Shanghai. Ito, kakaliwa na kami dito. Barangay Nonong Senior. May falls eh. Yung Kunayan Falls ba yan? O iba pa yun sa Mother Falls. Purok 2. Hacienda Amelia. Game on. Ito na yung resort. Wow, ganda rito. So, BR, naliligo na. Pakita ko muna sa inyo yung room namin ni BR. Dito sa Duplex D, 2K yung presyo niya. Simple lang siya na room. Sa inyo yung common bathroom nitong duplex. Ayan, may shower. So, ito yung room. Ayan, may fan. Saksaka, nag-charge na kami. Lagay ng gamit. Shoes, yan, ganyan lahat. Malaki yung kama, pang dalawa. Yan lang. Fan lang siya, fan room. Maluwag naman, sakto naman kami ni BR. Okay na din. Saka mura. Ito yung pool nung resort. Natural spring water galing sa bundok. Dito may mga kubo sila. Ito yung tent na kubo. May pool din. Yan ang galing bundok. Nire-route lang nila yung tubo para dire-diretso. Ligo na kami ni Obier. Gusto niya maligo daw. Meron daw falls doon, sabi natin. Doon pataas doon. Pero bukas na kami mag-explore. Magligo-ligo muna kami tapos kain ng mga dinala naming pagkain. Maulan ngayon, umaga. Kakape kami ni OBR at mag cup noodles. Binigyan naman kami ng payong. Nakatubig. Libreng tubig to. Dito tayo punta sa may kitchen nila. Pwede rin kayo magluto dito pala. Kami lang tao ngayon dito. Yung ang kitchen nila. May mga utensils, lababo, lutuan, meron freezer. Yan na breakfast namin ni OBR. Coffee tsaka cup noodles.